mga ka-cutie! For today's video, ay sasagot tayo ng mga questions habang nakain. So, ano pang inaantay natin? Wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go! So, ayan mga ka-cutie, kakain tayo ngayon. And habang nakain ako, syempre hindi mawawala yung aking favorite coffee. Para sa mga coffee lovers, shout out dyan! So yun mga ka-cutie, paano natin sisimulan yung pag-answer sa mga random questions? So una sa lahat, may mga tinanungan ako and then sinabi nila sa akin kung ano yung mga questions na itatanong nila. So sinulat ko lahat ng yon sa papel and tinagay ko ito sa lagayan. So habang nakain ako, sasagutin ko yung mga questions nila. Okay? Let's start na mga ka-cutie! So bago tayo mag-start, mag-drink muna tayo ng coffee. The best talagang kape. So, ayan. Sino kaya ang aking mabubunot na tanong? Pero syempre bago yan, sumubo muna tayo. Kasi hindi pa talaga ako nanananghalian. Kakauwi ko lang from work. Pasensya na kayo sa panguya-nguya ko. Baka magutom din kayo habang nanonood sa akin. Okay. So, ito na. May nabunot na ako. Uy, ang haba. Kanino kaya to? Mukhang madibdiban yung question neto kasi mahaba. Pero buksan natin mga ka-cutie. Ang kanyang question is, ano ba ang dapat gawin? Kailangan ko na bang isuko ang matagal naming pinagsamahan? Kahit may mas mabigat ng nagawang mali. Okay mga ka-cutie. So, itong question niya is, she's looking for advice. Diba? So, paano ka nga ba sasagutin ito? Subo muna tayo. So, yung mga ka-cutie. First question pala, mabigat na agad, no? So, sa akin, mabigat ng nagawang mali, sino? Yung isa o ang isa't isa? Kung may mabigat ng nagawang mali, ang isa, edi mag-break kayo. Hindi. For me lang kasi, kung may nagawang mali, kaya pa namang magpapatawaran kayo. Mag-unawaan, mag-usap palagi. Lahat naman nadadaan sa usapan. Pero kapag ang relationship ninyo ay hindi na kayo masaya, although talaga naman darating sa point na hindi na kayo magiging masaya, 'di ba? Tsaka kapag toxic na, nagkakasakitan na kayo, siguro dun papasok yung malapit ng maghiwalay. Pero for me kasi, yung mindset ko dyan is maghihiwalay lang ang magkarelasyon if may involve na third party or cheating. So sa akin, hanggat wala namang involved na ibang tao at kaya pang ayusin, so why not, diba? Kung nandun pa rin naman yung love ninyo toward each other. Depende sa opinion nyo. Yun yung opinion ko, okay? So, next question tayo. Grabe naman, parang mind-blowing naman yun. Oh, kape muna tayo. Oh my gosh. Napaisip agad ako doon. So, mamaya na yung question. Subo muna tayo. Kasi dami ko nainom na coffee. Tapos, yung aking pagkain, parang hindi halos nagagalaw. Next question! Dahil pala tinanggal ko na to kasi finish na to. Okay, next question. Sino kaya? Sino kaya? By the way, one of my friend yung nag-send ng question niya. Okay? Next. Tara! Oh my gosh, may nabunot na naman ako. Sino kaya to? Oh my gosh. English yung question. Charing. Oo nga, English nga. So, ang question niya is, what is the hardest part of being a mom? Kain tayo. Oh my gosh. Papakanta na lang ako, no? Sa totoo lang, guys. Sa totoo lang. Wala akong... ka-cutie pala. Tinama ko ng nanay. Sa totoo lang, mga ka-cutie. Yung... Wala ngayon sa... Ano yung isip ko. Kasi puyat na puyat talaga ako. Tapos wala rin akong... masyadong pahinga. So, halata naman sa eyes ko, diba? So, tatry ko pa rin sumagot ng maayos kahit na ganito yung pag-iisip ko ngayon. So, what is the hardest part of being a mom? So, sa akin kasi, sa akin lang yun is yung kapag nag-work ako, naiiwan ko yung anak ko,
hindi ako yung nakakapag-discipline sa kanya, hindi ako yung nakakapag-asikaso sa kanya. Siyempre, ako yung nanay, ako dapat yung gumagabay, ako dapat yung nag-guide sa kanya. Pero, dahil nga, kailangan ko mag-work, yun, si mama ko yung nag-aalaga sa anak ko. Although, kapag nandito naman ako sa bahay, naalagaan ko pa rin naman siya, pero iba pa rin yung full-time mom ka sa anak mo. Kasi, pagka ganun yung bata, mas gusto ko mas close sa akin yung anak ko eh. Mas gusto ko, love na love niya ako compared sa ibang, sa ibang tao. Kasi, selosa ako. At saka, isa rin sa mga mahirap sa akin, lalo na yung mag-work, syempre, nung nagkaanak ako, yung time na yun, umiiyak sa akin yung anak ko, mama, ganun. Parang ang hirap umalis ng bahay, ang hirap humakbang palayo, 'di ba? Iiwan mo 'yung anak mo, mag-work ka. So yun, parang medyo nung time na yun na nababother talaga ako kahit sa work ko noon, hindi ako makapag-focus kasi iniisip ko 'yung anak ko. And until now naman, parang iniisip ko pa rin 'yung anak ko na ano ba ginagawa, naglalaro pa ba 'yan, kumain na ba 'yan, ganun. So mahirap talaga kapag hindi mo nakakasama 'yung anak mo. At saka sa akin, ang dami kong sagot eh. Tsaka sa akin, meron kaming graveyard shift. 10 p.m. to 6 a.m. So, may gabi na hindi ako nakatulog ng gabi nga sa bahay. So, hindi ko nakakatabi yung anak ko matulog. Hindi ko siya nakakasama. So, ayun lang siguro. Sa akin kasi saglit lang na oras. Hindi ko kasama yung anak ko. Namimiss ko kaagad. Love na love ko yan eh. As a mom, kailangan natin mag-sacrifice talaga. Para din sa future ng anak natin, 'di ba? Para sa family. Okay, tapos na yung question natin. Oh my gosh, nakakaiyak. Ano ba yan? Charing, tapan na natin yan. Susubo naman tayo ulit. May natutunan naman ba kayo? Baka wala kayong matutunan sa akin. Natutunan nyo lang magsalita ng ka-cutie. Next question, please. Wala bang mas mahirap-hirap dyan? Ang sakit na ng utak ko. Na-stress. Kala mo talaga no? Parang maiksi lang to. Kanino kaya to? By the way, mga ka-cutie, yung nag-send ng question kanina is one of my churchmate. So, isa siya din sa mga, aside sa churchmate ko yun, childhood friend ko talaga yun. So, kaya kilalang kilala ako nun. Pero next! Favorite food and color. What is your favorite food and color? Oh my gosh, kilala ko nag-send na ito. I-mention ko na ba? O shout out sa kapatid ko. Mary Grace. Shout out sa inyo, babe. Ang daming question talaga. Ang hirap na ito, babe. Ang hirap na itong sagutin. Favorite food ko, siguro kapag marami akong favorite food. Una-una sa lahat, champurado. Never nawala sa pagka-breakfast, champurado. Yan talaga. Kasi ever since nung bata kami, kapag wala kami pang almusal, si Papa gusto ni Papa, lutuan niyo ng champurado yung mga bata. Ganyan si Papa eh. So, champurado, favorite ko. Sa ulam naman, nag-work na ako. Nag-start ako mag-work. Favorite ko yung chicken curry. Sarap. Tapos, recently lang, tawag dito, nakatikim mo ng kare-kare, ang sarap. Ba't ba naging favorite ko? Hindi ko naman laging kinakain, diba? Yung kare-kare, ang gustuhan ko lang. So, shout out sa SH namin, na nagdala ng kare-kare noon. Ayun, nagustuhan ko lang talaga. Sarap pala nun. Tapos, yan, nagkakagutom. Ano ba yun? Susubo na nga ako ulit. Kasi, puro nakakagutom no? Sisig, yan. Favorite ko yun, sisig. Tapos, ano pa ba? Marami. Siyempre, kapag favorite mo naman, sa daming pagkain, posibleng yun at yun lang din yung magiging magusto mong kainin, di ba? Favorite color ko? Of course, pink. So, nasagot ko ba? Sagot ko ba yun? Shout out sa kapatid ko. Woo! So, ito naman, alog-alog natin. Sino kaya mabubunot ko? Hindi nga pala ako nagme-mention ng name. Kasi may mga kasamahan ako na ayaw lang nila. Ayaw pa mention. So, ginawa ko, lahat na lang. Di ko na mention. For privacy na rin nila. Tsaka nahihiya daw sila. Okay! Oh my gosh! Medyo seryoso tong tanong na to. Sabi niya, tanong niya, hindi sabi. Diba?
Bakit hindi ka nag-teacher? Teacher naman ang natapos mo. Oh my gosh! So, ulit tayo ha. Medyo talagang napapaisip ko sa mga questions nito eh. Kilala ko nagsabi na ito eh. So, yun nga ka-cutie. Unang-una sa lahat, lagi kong sinasabi na hindi naman talaga teacher yung choice ko. At saka, nagdulot din sa akin ng parang na-trauma din ako sa experience ko during PT namin. Kasi parang yung time na yun, ano ba yan, nagpa-flashback lahat. Parang napag-initan ako ng ka-teacher ko that time. Tapos may dumating din sa point na, syempre ang hirap naman talaga kahit practice teaching lang yun, nagtuturo ka na nga. So, puyat-puyat ka, walang tulog, walang pahinga. Sobrang namayat ako ng time na yon. Tapos, dumating sa point na pumapasok ako na umiiyak. Umuwi rin ako ng umiiyak. Kasi parang hindi ko na gusto yung ginagawa ko. Hindi ko na siya na-enjoy. So, for me, doon ako sa profession na talagang ma-enjoy ng heart ko. Ayoko kasi yung ginagawa ko isang bagay na hindi ako nag-enjoy. And that's why, isa rin sa mga reason bakit nag-move ako dito sa Silang. At din ako nagstay sa Bacoor. Kasi maraming nakakilala sa akin doon. And ang dami lang ding pressure. Like, bakit di ka nag-teacher? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, ang daming tanong. Dapat nag-take ka ng ganito. Dapat ganito gawin mo. Take ko naman yung yung mga sinasabi nila. Pero hindi na, iba na yung impact sa akin eh. Kasi nga, parang na-trauma ako sa experience ko sa time na yon. Kaya parang ayoko na. Ayoko mag-teacher. Kahit anong pilit nyo sa akin, ayaw ko. Kapag hindi mo talaga passion, hindi mo talagang may enjoy. So, yun na. So, kapag kukuha kayo ng mga course, kailangan, dun kayo sa tingin nyo, gustong gusto nyo talaga. Hindi pwedeng titake mo lang kasi kailangan or nagsabi sa'yo na ito yung kunin mo, ganyan-ganyan. So, diba? Napaka-seryoso namang usapan nun. So, yun. Sorry po kasi hindi ako naging teacher and sorry na na-disappoint ko po kayo. Pero, ako kasi to eh. Ako yung hahawak ng buhay ko. Ako yung magtatrabaho, hindi kayo. Hindi kayo haharap sa problema, di ba? So, ako, yun lang. Dami kong hanash. Ay, nako. Subong ulit tayo. Grabe namang tanong yun. Sumakit yung ulo ko. Okay. Next question. Oh my gosh, 3 na lang to ah. 3 na lang. Minagdag pa ba kayo? Ito nga. Next question is, baka matatapos agad tayo. Tapos yung food ko hindi pa tapos. Ay! Parang kakasabi lang na ito kanina. Ilang taon ka nung nanganak? Shoutout po sa taong to na nagpahabol. Kahit late na. Thank you kasi nag-reply ka pa rin. Okay. Wala daw siya maisip na tanong, so tinatanong niya, ilang taon daw ako nung nanganak? 27 po. Kaya medyo hirap eh, kasi 27 na eh. Sabi nila eh, mas okay daw kapag nanganak ka ng mga, 18, 19? Kasi mas okay para yung matest ng babae. Yun ang sabi nila. Medyo nahirapan akong nanganak, kaya na-CS ako. Kasi nga raw, siguro, isa rin sa mga nakikitang factor is, dahil nga 27 years old na ako, malapit na mag-30, ganon. Kaya, nahirapan. Charing, ewan ko. Basta, so, nasagot ko yung tanong. 27 po. Thank you! Next! Tingining. Oh my gosh, doon ako nahirapan sa tanong. Thank you so much sa madaling tanong na yun. Bakit? Madaling tanong lang ba kailangan ko? Oh my gosh, nagising na yan ako para di ko pinapansin. Para, kunwari, wala tayong nakikita. Last one! Tingining. Sino kaya to? Sino yung last one? Grabe naman mga question na yan, no? Nagpahirap sa akin. Ginusto ko to eh. Oh my gosh! Shout out po sa friend ko na nag-send na ito. Kay Abby. Sisi! Charing. Ang tanong niya is, ano yung traits na pinaka-nagustuhan mo sa amin nila Buboy at Rubio? Oh my gosh, nag-mention ng name. My gosh!
So, syempre, bago yun, susubong muna tayo. Last question na to, mga ka-cutie. Ito yung mga, isa sa mga, ewan ko ba, hindi ko nakita yung mga questions ha. Parang sinadya na ito yung maging huli. Okay. Pinaka nagustuhan ko siguro yung pagkakapare-pareho na lang ninyo. Isa kasi sa mga gusto kong kasama or gusto ko talaga maging friend, yung masarap kasama. Yung masaya kasama. Yun. Kasi, kung nakakasama ko kayo, andun yung, alam mo yung kampante ka. Alam mo totoo, yung mga kasama mo, kampante ka. Masaya kayo. Yung talagang yung saya na walang plastikan, talagang tawa kang tawa, bigay todo sa tawanan, yung mga ganun. Yun siguro yung isa sa mga taste na nagugustuhan ko at gusto ko maging kaibigan. Yung masaya kasama. Mga ka-cutie, nag-alboroto na po ang aking anak. Minimum na aking mga questions. Pero sa dulo na to, syempre, hindi pa huli yung isang kaibigan na si Buboy. Ang suggestion daw niya is para maging viral yung mga video ko, is i-content ko raw si Marlon. Hello Marlon at Buboy, shoutout sa inyo. Natatawa na lang ako. So thank you kasi nanonood kayo ng vlog ko. So thank you so much sa mga kaibigan ko. Thank you so much sa mga ka-workmate ko, sa ka-churchmate ko. Thank you so much mga ka-cutie. So, ayun nga, natapos na yung questions ko, pero yung pagkain ko hindi. So, hanggang dito na lang po. Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye!